Every time na may patient tayo na sinusundo for OR, we establish always the initial vital signs. Kasi nga, gusto natin malaman kung may deviation dun sa initial vital signs na nakuha natin. The same with the troubleshooting with the laparoscopic surgery. Kailangan alamin muna natin kung ano yung normal na process and function ng laparoscopic tower before tayo mag-dive in sa mga hindi normal na nangyayari sa lap tower. So, sino na nakasubok ng senaryo na ganito? Na sabi nito, pangit kaayo ng image ng monitor. Ilabay natin yun, di ba suppose na? Tapos si Lapnos, ano ba yan? Ang gagawin ko? And then, nag-transform na si Doc. Convert to open na. Siyempre, doon na tayo manginginig. Convert to open to wala akong nagawa. So, the objective of this presentation is to equip you as a allied healthcare professionals na kaya mag-troubleshoot ng mga normal na nangyayari o minor troubleshooting dun sa laparoscopic tower po natin. And then, as we discuss ano yung imaging system, what is the imaging chain, and we will tackle also the basic troubleshooting. So, what is the imaging chain? So, the image device ng MIS equipment natin is comprises of imaging tower or the lap tower. So, comprises yan ng monitor, insufflator, video processor, tsaka light source. So, sa peripherals mo, meron kang, minsan na shortcut to light cable or light guide cable, telescope or the laparoscope, and your camera head. So, again minsan na-interchange yan yung nurse, yung camera, pero yung tinutukoy pala, telescope. So, to address properly kapag may mga problem tayo dun sa tower. So, how do we see ba? Kung nasa bahay tayo, may tinitignan tayong object sa labas, kailangan tayong gumamit ng telescope. At the same time, meron tayong ilaw or the sun. So, tatama yung ilaw sa object, and thus, yung object reflection papasok sa telescope at sa mata natin, and then we can drawing yung object. So, as representation po, yung light source po, yun yung araw. Yung object na tinitignan natin, and then we use the telescope or the scope para makita. The processor is your brain, and then the monitor, yung dinodrawing mo. So yung imaging chain, paano ba siya nagpa-function? So tumatakbo yung light, or the light travels through the light source, from the light source going to the light guide cable, and to the fiber optics ng telescope. And then yung analog, o yung normal na object na nakikita natin, magta-travel yan from the rod lens ng telescope going dun sa chip ng camera head. And dun nangyayari yung conversion. Nagiging digital signal siya. Papasok from camera head to the processor and then reflected sa monitor. So dun mo makikita yung apple. So ito yung mga components ng imaging chain. So kung ano yung strength ng isang chain, yun din, ganun din siya kahina kung malalaman mo yung kanyang weakest link. So the strength of the chain is as strong as its weakest link. So discuss natin, what is the light source? So the light source basically, yun yung ilaw. So meron tayong mga iba't ibang types ng light source. Commonly used na ginagamit dyan, yung xenon tsaka LED ngayon. Noon, gumagamit pa tayo ng halogen. So the halogen is the yellowish light na meron tayo. The xenon noon, yun yung closest for the sign light color. Pero ang problema natin sa xenon, 500 hours, kailangan na natin palitan agad eh. So sa LED, mahaba yung hours ng LED. Pero ang problem noon, medyo bluish siya. So anong ginawa ng mga company or the manufacturer? Ang ginawa nila, inapin nila yung kagaya sa rainbow. So meron na tayong tinatawag na 3 LED system, which is the color of the red, the green, and the blue. Para kung kaya sa prism, pag reflect mo yung sunlight, di ba may rainbow color siya? The same yung idea ng pag-copy nila para may reflect niya yung ilaw ng sunlight. For light cable, kaya yung na-discuss na ni Sir, it is, dinideliver niya yung light from the light source to the laparoscope through the use of the light cable. So, ganyan yung itsura ng fiber optic sa loob. So, baka pag i-alkalize natin, manggigil tayo. Nga lang, baka masira siya.
So fragile lang yung loob niyan. Telescope. So ito yung telescope. Comprises siya ng combination rod lens and fiber optic. So yung fiber optic, yun yung nagdadala ng ilaw dun sa object natin sa loob. And then yung rod lens, yun yung nag-reflect ng object papasok sa CCD ng camera head. Okay? So, ganyan yung image sa loob ng laparoscope po natin. For camera head, syempre, ideally the camera head is the camera itself. So, nagdadala siya ng image at kino-convert niya yung analog image to digital. So, dyan na pumapasok yung sasabing 3-chip yan, HD chip ba yan, 4K chip ba yan, dyan na pumapasok yan. So, gano'ng kalaki yung isang chip? Around 2 to 3 mm. Maliit lang yan. And for the video processor, para siyang processor ng computer natin. So, anong nangyayari sa processor? So, it process and adjust the image. Pwede niyang i-enhance, pwede niyang lagyan ng zoom and adjust the colors. Dito rin pumapasok yung tinatawag natin na bagong technology, the near-infrared technology. And we also have different cables. Medyo nakakalito ito for us na RN. So, ano ba ang purpose ng video cable? It delivers po yung digital signal from the processor going to the monitor, and pwede rin itong cable na to mag-reflect niya dun sa slave monitor po natin. So, ang daming cables. Paano natin ma-identify? As a diagram po, ito po siya. So, meron tayong ginagamit noon ng mga standard definitions like the YC, yung composite, yung RGB. Pero ngayon, gumagamit na lang tayo ng dalawa. Ano yun? Yun yung HD or 3G SDI or the 12G SDI tsaka HDMI for the 4K na mga laparoscopy tower. So for the monitor po, at hindi na lang yung monitor ng lap tower, gamitin natin yung mga consumer type, yung mga mura. At ang mamahal ng mga monitor ngayon, nasa 1M, no? So different monitors, different applications. So yung mga pang-consumer, wala masyadong protection yan against the static. Yung kapag merong pagulo sa signal o pag may sumabog, mawala yung signal ng ating monitor. So that's the use na mayroon siya mga protective layer to prevent na ma-disrupt yung image dun sa display niya. So for the medical device, meron tayong cautery kasi dyan. High frequency yung ginagamit ng cautery na pwedeng mag-disrupt dun sa image ng monitor. So iba naman yung sa military. Kahit malapit yung pagsabog niyan, hindi madi-disrupt yung image. So basic troubleshooting na tayo. So ito yung scenario. Naka-encounter yung doctor nyo ng small problem dun sa imaging system. So during the procedures, pero wala yung ahente. So anong dapat gawin? A, tawagin mo yung supervisor mo. B, tawag ka sa biomed. C, tawagin mo yung ahente para mag-conduct ulit siya ng training. D, tawagin mo si Spider-Man, ask for help. First, or the last option, try to solve on your own. Kung hindi kaya, refer sa supplier. Okay, aralin na natin yung troubleshooting. So, case, madilim yung image. So, ganyan yung scenario. So, tignan natin ulit, ano yung normal process ba ng image? So, related dun sa brightness, tatakbo yung ilaw from light source to light cable to fiber optic ng telescope. So, check natin. Check mo muna sa light source. Applicable to sa mga xenon light source, no? Kung xenon pa rin yung ginagamit ng institution nyo, i-check nyo maigi kung yung lamp life indicator doon sa light source, baka malapit na sa 500 hours. Meaning, pwede na yung palitan. So, yun yung symptoms ng xenon bulb na light source. So, ito yung pangalawa. Check if the light control cable is connected properly. The light control cable kasi, yun yung nagko-communicate dun sa processor at dun sa light source para balance yung ilaw nyo. So, meron tayong options sa light source natin na naka-automatic. Kapag lalapit ka, hihinaan yung ilaw. Pag lalayo ka, lalaksan niya. So, yun yung responsibility ng light control cable na yun. So, tignan nyo, baka naka-dismantle lang. Number 3, check mo if your
light indicator dun sa light source is over 50%. Baka may nag-adjust, nangialam, binawasan yung ilaw. So, iset lang natin ulit, balik natin sa dati. And check if the condition of the light gate cable. Applicable to mas lalo na sa mga matatagal na installation na for the 3 to 5 years na light cable, baka may mga damage na sa loob na hindi kita on the naked eye. So, pwede nang baka palitin na. And check the condition of the telescope. Minsan baka may mga dent yan na apektuhan niya yung mga fiber optic na natin, baka nandun siya. And for the telescope, check if light cable is properly connected. So as discussed ni Sir kanina, may mga adapters tayong ginagamit for the telescope. Check nyo, baka medyo maluwag lang yung adapters, hindi masyadong nakakabit maayos. And case 2, image is too weird. So ang responsibility mo is from camera head to processor to monitor. So first, tingnan muna natin kung nakakabit na maayos yung camera head. Baka maluwag lang. Number 2, for camera head, check nyo din kung may mga madumi dun sa lente. Kasi tatlo ang lens ng ano natin eh. Meron sa telescope, meron dun sa eyepiece, meron din dun sa lente ng camera head po natin. Baka may moisture lang. Check nyo kung na-carry out yung white balance. Most common ito. So, pero sa mga supplier ngayon, meron na tayong tinatawag na automatic white balance. So, kapag tinapat mo yan sa ghost na white, mag-white balance na kagad siya. And check nyo din sa processor, baka may nakialam na naman, in-on yung white NBI mode o may in-adjust dun sa color setting. I-check nyo lang po and properly coordinate din po sa Vivo at supplier nyo. Integrity ng video cables. Most common to kapag matagal na yung lock tower natin. May mga cables na nag-worn out kapag medyo nakalaylay siya. One case scenario na nakita ko, nakalaylay din yung RGB. Kapag nilagay mo sa RGB yung monitor, medyo green yung image. And for the video cables, check nyo kung nakakabit yung video cables properly. And check nyo yung color settings ng monitor. So yun yung mga step-by-step na pag-troubleshoot. Ito medyo common ito na, image is too noisy. Medyo mabuhangin. So yung problem relative for noisy image is meron tayong pathway ng digital signal tsaka dun sa light source. So for that, for the video processor, check nyo baka naka-zoom in, naka-electronic zoom in, or naka-enhance yung tower natin. Check nyo kung tamang video source is selected. For the light source, check nyo kung sufficient yung ilaw. Kasi kung mas mahina yung ilaw, mas mag-grainy yung process image na ilalabas ni monitor. And last, but most commonly, pag yung image. So, ano yung problems relative dun sa fogging? Check nyo yung pathway ng telescope to camera head. So, for the telescope, check nyo baka may dumilang sa tip o kaya dun sa eyepiece. Baka kailangan ng konting punas lang yan. Or pwede nyong isawsaw sa hot water na sterile. For the camera head, check nyo din kung sa lente merong moisture o fogging doon sa C-mount. Yung C-mount yung tinatanggal nyo sa niluluwagan nyo para ikabit yung scope. Check nyo baka may madumi lang doon. And last but not the least, walang image. So problem related to video image. So tatlo. Yung camera head, processor, video cables, and monitor. Check nyo kung tamang video cables yung nakaselect. Baka hindi lang nakakabit. Check nyo yung integrity ng video cables. I-check nyo din yung sa monitor kung baka hindi lang nakaselect sa monitor yung proper input na dapat mapalabas. So question? So try din natin na mag-troubleshoot. Now kung hindi kaya, you can call us po, me and Jonathan for your Olympus Tower. Again, thank you very much po.